Okay, mayaman pa yung driver ni Dilima sa mga Duterte. Ba, logical yung mga pinag-uusapan natin? Asa ng yaman kung magnanakaw? Huwag nyo sabihin na hindi kayo makakita ng yaman. Putya, kung hindi kayo makakita ng yaman, biruin nyo, nasilip nga nila pupunta ng Germany. Nabidyohan nila. Yan pa ba hindi nyo mabidyohan yung mga yaman ng mga Duterte? Kung may jet yan, kung may helicopter si BP Sara, kung makalat na sana yan. Ito helicopter, kaya magnanakaw yan. May helicopter. Asan? Badong, bakit nila hinahanap yung piatos? Ang daming piatos sa mga mall. Kaya nila hinahanap yan kasi alam nilang agent para tukoy nila. Maraming pinahamak yung agent sa kanila. Marami nahuli dahil dyan kay Mary Grace Piatos. Mas mayaman pa nga si Lacson at Remulla sa mga Duterte. Imagine ninyo. Lifestyle ba nila? Asan? Puta, pati mga minumodelo ni Kitty, inaano nila eh. Tuning in, boss. Yan. Kung magnanakaw si BP Sara, sana kumampi na kay Marcos. Correctionist. Di ba? Ididil niya lang si Martin. Martin, cool ka lang. Magkakampi tayo. Vice President kita. Di ba? Ang dali lang nun eh. Ang dali lang po makipagsabwatan sa mga demonyo. Pero yung may control ng budget, ang una mong inaway, pucha, hindi ka magnanakaw dahil ang tanga naman magnanakaw niyan. Kung magnanakaw si BP Sara, tahimik ngayon ng administrasyon kasi nakikipagsabwatan. Kunwari, nagsabi si BBM, 100 million ako dyan. Halimbawa lang totoo yung sinasabi ni Saldi ko. Saldi, 100 million ako dyan Bigyan mo ako na 100 million na insertion. Ako naman, 75 billion. Sabihin ni BP Sara. Paano ka papalag? Siyempre, alam ni BP Sara, 100 billion. Ako, 200 billion ba o 100 billion? Hindi ko na matandaan kung 200 billion Grapes. Nakakainis na talaga ang mga politiko sa atin. Haus na bagyo. Mga kapatid, magtanong po tayo pagkakataon na natin. Kung aawayin mo, may control sa budget para ka nagtampo sa bigas. Correct. Hindi ka magnanakaw nun. Nawala bigla ang mga bagyo, binangga ni amihan. Hindi ka totoong magnanakaw nun kung yung source mo kung source ng pagnanakawan mo, inaway mo. Putya, kauna-unahang ninakaw ni BP Sara yung mga pinaghinalaang may control ng budget Logically, kung mayaman ng Duterte, ay kaya nilang bayaran ng mga politiko na magnanakaw na mga yan. Kaya magiging kakampi nila dapat sila. At ikalawa, kung magnanakaw si BP Sara Duterte, hindi niya pakakawalan yung presidency. Dahil mas makakapagnakaw siya. Kung magnanakaw mas makakapagnakaw ka kung presidente ka kaysa vice president. Kaya lahat illogical yung pagbibintang nila. Boss, tanong lang, kung guilty ang hatol ng Senado kay BP tapos inakyat ni BP sa SC, tapos ang SC not guilty, pwede pa bang tumakbo si BP? Wala, hindi po appealable yun Ang hatol po ng Senado, hindi po appealable. Kung appealable yun, di nag-appeal sana si Corona. Final na po agad yun. Madami po patay sa Iligan dahil po sa baha dulot ng bagyo. Yan yung sinasabi nila Yan po ang mga bit-bitin ninyo sa lahat ng inyong pakikipagdebate dyan sa mga dilawan, kakamping, at sa mga loyalista.
Kasi ayaw nilang maniwala na walang ebidensya eh. Boss Buds, is it confirmed ha lalabas si PRRD sa February 30? Thanks. Eh kung kumpirmado po yan, di nagdidiwang na tayo. At saka binabalita na po yan sa lahat. Isa lang po ibig sabihin yan. Hindi yan kumpirmado. Hindi ko nga alam eh. Si BP Sara inakusahan na magnanakaw tapos siya rin ang magpapatunay na hindi totoo. Hindi, ang sinasabi. Ang sinasabi ni Dilima, sabi ni BP Sara, walang basehan yung inyong demanda sa akin. Ibig sabihin na walang basehan is either hindi naman talaga kaso yung binibintang nila, hindi naman kaso yan sa impeachment or walang ebidensya. Sabihin, sige nga, patunayan mo nga na walang basehan. Siya magpapatunay. Ganito lang po yan. Wala akong hawak na kahit ano. Ha? Patunayan mo nga wala kang hawak? Wala. Ano ba papatunay? Boss Buds, final wave na nila ng impeachment kay BP Sara pag natanggal nila ang kinasuang senador, pati si Senator Bato. Oh. Ha? Pati si Senator Bato ay baka hindi na nila kakailanganin ng 16 votes para masentensyahan si Madam BP Inday. Hindi po. Hindi po ganun yun. Hanggat hindi pa po final yan, hindi naman paano nila matatanggal, kinasuhan lang po. Si Dilima po, 7 taon nakakulong, senador pa rin. Hindi po basta-basta magtanggal ng senador until na with finality na. So, ibig sabihin, ang kinakailangan po, 2/3 ay 3/4, 2/3 ng Senate para ma-impeach si BP Sara. 2/3 pa rin po yan. Hindi po pwedeng kinasuhan lang nila. Hindi na senador. Kaya 2/3 pa rin yan. Yung buboto po, hindi yung buboto kay BP Sara. Yung buboto po dapat ang 2/3. So yan po ay 18. Kailangan may 18 sila. Tama ba? 2/3 ng 24, 18. Pentayin yung baka mali ako eh. Ayaw nga. Naloko din ako eh. February 30 nga. Hanggang February 28 lang pa. Sir Madarahog, kumusta? Hindi po ako yun. Maaari magkasintaba kami pero mas gwapo ako doon. Boss, alanganin si Inday Sara kapag makarating sa Senado impeachment kahit nandyan pa si Marcoleta. Sila po ang alanganin kasi mahirap pong kumuha ng 16 na boto. Andyan ka ba sa Macau? Andyan ka ba sa Macau? Nasa Bulacan po ako. 16 ang kinakailangan nila para ma-impeach si BP Sara. Ilan ng oposisyon? Ilan ng minority? 19. Kaya hindi nila pinakukulong pa yung 3 eh. Bakit? Baka mahilot nila. Baka mahilot nila, di ba? Yan yun eh. Yung mga nagpasa na impeachment laban kay Sara ay nalilink sa mga NPA at hindi naman mga negosyante na naapektuhan sa korupsyon. Elijah, yes. Just back this evening. Badong, bakit ginamit nila si Piatos? Ibig ba nila ipalabas na si Piatos at BP Sara ay isang tao lang?
Nakita po kasi nila na yung mga pinagkagastusan, kaya nga mali yung ano eh, ang may mali po diyan yung COA. Bakit nila binigay diyan sa ano? Hindi naman korte yan nag-order sa kanila. Nakita nila na pinagkagastosan, Mary Grace Piatos yung nag-receive. Excited na si Mr. Soto sa impeachment case ni BP Sara. Ayun nga pala yung nakalimutan natin. Excited na kasi nagpa-briefing daw siya eh. Alam niyo po, nakakahiya po yan. Kita niyo ah. Sabi ni Tito Soto, kaya magkakapahiyaan po tayo eh. Ano yung sinabi ni Tito Soto? Eto. Sabi ni Tito Soto, report said Soto is already briefed 2 weeks ago. I'm being briefed by some justices friends because I would want to concentrate on how to be the presiding officer of an impeachment court pagdating sa when it comes to the rules of evidence at saka as well as the rules on criminal procedures. Yan ang pinakamahalaga sa impeachment eh. Kailangan maliwanag ang pananaw mo sa rules of evidence dahil maraming magagaling na abogadong nagpapasa ng kung ano-ano sa iyo at sa impeachment court. O yan, dito na siya madudurog. Ha? Sa sinasabi niya, inaamin niya na nagpapabrief lang siya sa mga justices. Alam niyo po, yan yung problema pag uupo siya as presiding officer, presiding judge. Uupo siya as siya yung magpe-preside doon sa impeachment court nang hindi siya abogado. Ang dami niyang ihahabol eh. Halimbawa kayo. Tuturuan kayo ng teacher, ma'am, kunwari, sino ba nariyan? Si Sorina Jabala. Ma'am, ganito lang po ituturo yan. Ito, Philippine history, ganito nyo lang po ituturo yan. Alam nyo po, turo lang yun ha. Pwede mong aralin yun. Pero mahirapan ka sa actual kung paano mo ituturo. Kasi pinag-aralan yan ng mga teacher ng 6 na taon. Tapos iba pa yung experience nila sa pagtuturo. Alam niyo yun, nag-aral na sila ng teorya kung paano magturo. Tapos nag-aral pa sila ng lesson nila. Tapos may experience pa sila kung paano sa aktual nagtuturo habang nananaway ka ng mga bata. Mahirap po na i-briefing mo lang. Sasabihin mo lang si Sorina Jabala, Madam, ganito po ang pagtuturo. Patay ka dyan. Di ba? O ngayon, si Tito Soto, hindi lang po siya simpleng magtuturo. Alive po yan eh. May mga sisigaw na senador. Paano ka magro-rule dyan? May mga senador na, Mr. President, yung ginawa ni Miriam. Yung pinatalsik niya yung mga naggaganon. Ayaw makinig sa kanya. Paano ka magro-roll nun? Yun yung problema. Hindi ka nga nakarating ng korte. Hindi mo alam yung nangyayari sa korte. At least yung mga abogado, nakakita sila ng korte, alam nila yung hindi man sila judge. At least, naging abogado sila dun sa aktual na korte. Si Tito Soto, ano bang napanood niya lang siguro na nagkukorte? Iba po yun. Ibig mo sabihin, yung pinag-aralan ng mga abogado, kaya mong aralin ng ilang linggo? Imposible.
Ilan taon ba yung pag-abogado sa tingin nyo? May pre-law, 4 years na agad eh. Tapos, ilan taon ka pang kukuha ng law proper? Kaya nga yung vlogger na nag-aaral pa lang, pinagmalaki na. Nakakatawa, puta, estudyante ka pala, pinagmamalaki mo na. Ayaw kong ipagmalaki kung ilan ang doktoral ko. Ayaw ko nga ipagmalaki kung ilan ang masteral ko, ilan ang doktoral ko.